Ito po, sasabihin ko sa inyo isang bagay na mahalaga. Kung yung namatay ay wala sa Panginoon, sayang ang iyong pagluluksa at pagluha. Pero kung yun namang namatay ay kapiling ng Panginoon, ba't ka malulungkot? Dapat nagsasaya ka. Alam mo, there is a weird scripture that God delights in the death of His saints. And in Psalm 116, verse 15, I think, blessed is he who died in the Lord. Ang sabi ng Panginoon, mapalad yung mga namatay. Basta namatay sila na nasa Panginoon sila. Revelation 14:13, ganyan din. Write this, from this day on, blessed are they who die in the Lord, and their works follow them. Yung works na yan, memory, good, na ginawa nila, naalaala natin. Pero what is important there is, God honors the dead who are His. In other words, sabi ko, ito mga istorya, ito isa pag ako nagpipreach ganito na. Sabihin ko, pagdating mo sa pintuan ng langit, nandun si San Pedro, bubuksan niya ng konti yung pintuan, sabihin, sino ka ba? Ba't kita papapasukin? Di ikaw naman nandun. Naman, San Pedro, tingnan mo, lahat ito, ginawa ko. Iiling-iling lang si San Pedro. Pero hindi bubuksan ang pintuan. Meron siyang kailangan madinig na isang boses. At yun ay ang pagboses ng Panginoon na siya magsasabi, Pedro, buksan mo. He's mine. Siya'y sa akin. Yun. Yun. Kaya man sabihin ng Panginoon yun, pagka ikaw ay yumao dito sa mundong ito, sasabihin kay Pedro, yan si Juan na yan, sa akin yan Yung isa, bago mamatay, Panginoon, alalahanin mo ko sa iyong preso. Anong sabi ng Panginoon? Hindi bukas. Today. You will be with me in paradise. Doon po yun sa mga kriminal na napako kasama niya. Yung sa kanan niya was the good thief, sa kaliwa niya was the bad thief. So yun yung sinabi nun na nagkumbaba itong makasalanan na ito at sinabi, Panginoon, huwag mo akong kalimutan pagpunta mo sa kalangitan. At sabi ng Panginoon sa kanya, huwag kang mag-alala. Ano kasi, mabuting tao ba yun? Hindi, masama ng buhay niya. Napakasama. Pero tiningnan at nakita ng Panginoon na talagang nagsisisi yung puso niya. Tama. Hindi lang pambobola yung kanya binibigkas sa bibig. Kita kasi ng Panginoon. Alam ba ninyong basa ng Panginoon ang nilalaman ng puso natin? Maski na ayaw nating aminin, maski na pinagkakatago-tago-tago natin, isang bagay maintindihan natin, hindi tayo pwede magtago sa Diyos. Alam niya lahat ng nangyayari sa buhay mo. Alam niya, pinakamaliit at pinakatatago mong mga sikreto. Kaya, pag tayo ay na kay Kristo Jesus, at sigurado tayo at tiyak na tinanggap natin ang Panginoong Jesus na ating personal na Panginoong tagapagligtas, hindi dapat tayo matatakot sa kamatayan. Yun ang isang bagay na napakalaga. Huwag niyong isipin, ako, baka multuhin ako. Wala po yung ganun, ha? Wala. Alright, 0916-735-1553. Clarification lang po. Si San Pedro po ba ang magbubukas ng pinto sa langit kapag namatay tayo? Istorya ko lang yun. Whether it is San Pedro, whether it is an angel of God, alam mo, pag ikaw ay nakalating sa pintuan ng langit, tingin ko, kung makarating ka doon at wala ka doon sa impyerno, ay katanggap ka siguro ng ating Ama. So, hindi question na yun. Yun ay parang paliwanag lang para maintindihan natin kung anong kailangan para makapasok tayo sa kariyan ng Diyos. Ang katotohanan ng salita ng Diyos ang sasabi, the kingdom of heaven is within you. In other words, doon sa mga nananalig kay Kristo, actually, nabubuhay na sila spiritually mula sa langit. Yeah, positionally. Positionally, they are already in heaven. Citizens of heaven, yes, while living dito sa mundo. Kaya nga sabi ni Pablo, for to me to live is Christ. And to die is gain. Gain. Dahil, bakit? Matatamo ngayon ang kabuuan ng aking Ama at kanyang anak at banal na Espiritu. Sa kalangitan, kabuuan niyan ay, wow! I will be living within the context of God eternal. Brother Mon, gusto ko lang na banggitin na ito ang maraming tanong. If a man shall die, shall he live again? Yan po. Ang nagtanong niya na si Job. Pero sinagot ni Jesus.
Sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he die, yet Shall he live? shall he live. In other words, yung buhay na walang hanggan ay higit sa buhay ng katawan. Yes. Yun ay kapiling mo ang Diyos kung ikaw ay nasa Kanya for the rest of eternity. Wala nang oras na bibilangin ang pagkapiling mo sa Diyos sapagkat mababalik ang kalagayan sa iyo katulad nung umpisa kay Adan at kay Eva na sila ay puspos na puno ng personalidad ng Panginoon. Father, Son, and Holy Spirit. So you only have a divine awareness, a God awareness that will last forever and ever. Amen. 0919-221-2562. Sinasabi niyo na di na uubra ang panalangin para sa patay. Dahil kapag namatay ang tao, ito na ang oras na siya ay hahatulan. Ibig po bang sabihin niyo nito, wala nang purgatorio? Wala naman talagang purgatorio sa banal na salita. Sa kwento ni Jesus sa Luke 16, si Jesus nagkukwento noon, ha? Oo. That is not a parable story, but that is an actual story that happened. Sabi ni Abraham, dito, wala nang makapunta dyan. Dyan, wala nang makapunta dito. Never na sinabi ni Abraham, pwede ka mag-transfer dyan sa gitna. Oo, walang gitna eh. Kundi langit, impyerno. Langit, impyerno. Nasaan ang purgatorio? Wala ka sa langit, wala ka sa impyerno, pero nagdudusa ka. Alam mo, yun ang kailangan nating maunawaan kung gaano kadakila ang kaligtasang inaalok sa atin ng Panginoon. Yung pagliligtas niya sa atin mula sa kaparusahan ng kasalanan, sapagkat inako niya lahat noon nung binigay niya ang kanyang buhay. Yeah. Kaya That's why masasabi ni Pablo, I have been crucified with Christ. It is no longer I that live, but Christ na nabubuhay sa akin. Ito magandang example. Galatians 2:20. Yes. Pag pumunta ka sa cemetery, maraming nakalapida doon, SLN. It's a prayer actually. Sumalangit, nawa. It expresses a hope. Yeah. Sa But may be futile. Pero sa Kristiyano, SLN din. Sa langit na. Ika nga, tiyak mo ang pupuntahan mo. Oo, tiyak. That is the offer of hope against death. Ang kamatayan, hindi natin maiwasan. Pero may hope. And what is that hope? Na tayo ay may tiyak na pupuntahang langit. Yeah, at saka alam mo maganda doon. Kung ikaw ay pag-aari ng Panginoon at tapat ka sa Kanya at yung pagmamahal ng Ama ay iyong tinanggap at ikaw yung naging tunay na Kanyang anak. At the point of this, madalas ito napakadami nagsasabi. Nakikita nila yung malaking tunnel ng ilaw. At ang lumalapit sa kanila para salubungin sila, ay wala nang iba kundi ang Panginoon. And so at the point of death, God meets you if you are His. Ngayon, kung meron ka pa ibang nakikita dyan, baralil, baka hindi mo pa alam kung saan ka pupunta. Kanya napakahalaga kung minsan bago mamatay, tulungan niya yung mga tao kung minsan maski na parang wala nang nadidinig, wala nang ano, talk to them about accepting Christ in their hearts and asking forgiveness of their sins. And put their faith and their trust bago sila yumao at magpikit ng mata at wala nang hininga. Sabi ng medical finding, Brother Mon, the last thing that will go out of a man, or the last thing that will, as part of a man that will die, is the ear. Yung hearing, maski na yung mata mo, wala nang nakikita. Kaya, tama yung sinabi mo. Bigyan natin sila ng buhay na pag-asa. Lalo na kung hindi ka sigurado kung saan nakatayo yung may sakit at malapit ng mamatay. Tulungan ninyo. Ha? Sometimes, mga deathbed conversions na ganyan can become very, very powerful. Yes. 0916-442-4242. So, Bishop and Brother Ray, kapag ganitong panahon, uso ang kabalaghan at multo. Totoo po bang ang namatay ay maaaring magmulto sa atin? Alam po ninyo, sa banal na kasulatan, nakalagay dyan, yung mga familiar spirits, yung mga nabibihag ng mga diablo, magpapakita sa iyo, akala mo yun yung namatay. Sa akin kasi, ang tingin ko dito, minsan yumao ang tao, kalimutan mo na. Kaya sa kamay sila ng Panginoon.
Kung sila naman ay nasa kamay ng Diablo, pag nakakita ka ng ganung multo, sugpuin mo. And call on the name of the Lord and rebuke that spirit. Because that is not of God. Sabi mo nga, it's a familiar spirit. Pero ang isang term dyan ay, it is a deceptive spirit. Oo. Dinideceive ka niya. Akala mo, totoo. Pero hindi. Kasi ang Diablo pwedeng maganyong tao eh. Oo nga. Kasi ang basihan natin, ang banal na kasulatan. The final arbiter of all of this question, yung katulad ng tinanong niya, multo-multo at kung ano-ano pa, is the Word of God. Hindi nabanggit yan na pag namatay ang tao, maaari siyang magpakita, bambalik. Wala, hindi Kanya binanggit. sinasabi doon, don't communicate with the dead. Yes. Huwag kayong gumawa ng ganyan. Kanya yung mga iba dyan, mahilig sa Ouija board. Kukontakin yung mga yumaot na matay. Necromancy. Necromancy, yun na talking to the dead. Yes. Bawal, mahigpit pinagbabawal yan ng salita ng Diyos. Of course, malaya ka kung gusto mong gawin. Kanya lang, pinapakita mo na ayaw mo sa panig ng Panginoon. Baka naman, brother mo, pinagbabasehan nila yung nangyari sa Mount of Olives na nagpakita si Moses, Si Elijah. si Elijah. But that is not multo-multo. Kasama si Jesus to. Kasama si Jesus. Sa Mount of Transfiguration. Mount of Transfiguration, I mean. Hindi yan multo-multo, istorya na kung ano-ano. Yan ay reality and a proof na may langit. Nasa sa Biblia yan. Galing sila sa langit. Nagpunta lang sila doon by the command of Jesus Christ. Alam po ninyo sa ngayon, yung mga talagang nagpapasakop sa Panginoon at nagmamahal at minamahal ng Ama yan sa paraan na hindi natin maunawaan at maintindihan. Minsan nagpapakita talaga dyan. Yung mga nasa langit na. Nangyayari po yan. And that is a very, very special privilege na binibigay sa kakaunti. Hindi naman sinasabing sa lahat ng tao yan. Although kung ikaw ay magiging masinop na anak ng Diyos at tinatanggap mo ang kabuuan ng kanyang pagmamahal sa iyong buong pagkatao, sa iyong buong puso, sabi niya, I will be found of you if you seek me with all of your heart, with all of your mind, with all of your soul, and with all of your strength. So, sino ba naman ang ama na hindi pagpapamalas sa kanyang anak kung hinahangad siya ng buong puso at buong katawan at buong lakas at Pero buong isang kaluluwa? living proof, and the most powerful proof, na talagang pwedeng magpakita ang isang namatay at nabuhay sa mga patay. Ang pangalan ng Jesucristo, nagpakita siya to more than 500 disciples. And in many places, nagpakita siya. Minsan, sabay-sabay. Sabay-sabay. He even declared that He is alive doon sa ilalim. Isang proof yan na if you are in Christ, according to the Apostle Paul, death cannot hold you. Death cannot keep you in the grave. Yes. Ayan. Yan po ang katunayan, kanya napakahalaga sa ating pananampalataya at paniniwala na nagbangon ng Panginoon sa kamatayan. Yan ang pruweba na yung sakripisyo niya ay katanggap-tanggap sa ating Ama, sapagkat ang parusa ng kasalanan na kanyang kinarga sa buong mundo ay kamatayan. Pero kung yung sakripisyo niya ay hindi maganda, o hindi maganda siya, hindi siya walang kasalanan, He is the Lamb who was slain from the foundation of the world. So dito natin makikita na yung pag-ako niya ng kasalanan ng buong mundo sa lahat ng panahon, isang sakripisyo ng walang kasalanan ay napakahalaga. Kanya sa ngayon, umiikot ngayon na sinasabi daw na ang Panginoong Hesus ay was not sinless at nagkasala. What a deception from the devil. Yan ay hindi po totoo sapagkat kung siya ay may sala, hindi siya karapat-dapat na tagapagligtas. Ang sinabi lang sa Bible, He bore our sin. Hindi. Tsaka ibig sabihin nun, kasi pagka yung ganong pagtuturo ang iyong ipinalaganap, ang sinasabi mo, hindi, kaya naman natin iligtas ang ating sarili. Ayan. 0966-433-4122. Ang pagse-celebrate ba ng Halloween, may sinasabi po sa baang Biblia tungkol dito? Ay, ikaw na nga sumagot noon. Ang Biblia maliwanag eh. Wala namang celebration para sa mga patay. Ang sineselebrate natin, ang
pagkabuhay na maguli. Anong spirito ang sineselebrate in Halloween? It's not of God. Yeah. Ang sineselebrate natin ay the day of the resurrection. Kasi pag, you remember, sabi ni Jesus kay Martha, o kay Maria, your brother will live again. Anong sagot niya kay Jesus? Yeah, it will happen On the day of on resurrection. the day of resurrection. Hindi sila naniwala, nun din bubuhayin ni Kristo. Yes. Kaya ang pinagdiriwang natin sa mga patay ay ang pag-asa na yan ay mabubuhay muli. Hindi, actually, hindi pag-asa yun. Katiyakan yun. Yes, katiyakan. Living hope. Buhay na pag-asa. Means katiyakan. Oo. Oh. So yun ang kailangan natin dito makita, no? Kanya dito, ingatan natin yung lahat ng ano sa Halloween yan. Alam mo, commercial lang yan. Pinagkikitaan lang kayo ng napakaraming tao. Yan ngayon ang ginagamit para takutin ang napakaraming kabataan. Ha? Tanim sa kanila ang takot. Sa mga multo, sa mga dragon, sa mga kung ano-ano. But when young people or other people adopt that kind of spirit, talagang sabihin nga natin, nagmamanifest eh. Oo. Nagmamanifest ang lying spirit. Kasi nakakita ng puwang ang Diablo eh. Oh. Sa ating mga ginagawa, yan ay pinagmamasdan ng Diablo at kung saan siya makakasingit, siya sisingit. Oh, yes. Oh. Kaya, ang pag tayo'y napunta doon, sa akin inaalaala natin, one day, dito rin ako. Saan kaya ako pupunta? And that must be answered now. Okay. Alam po ninyo, yun talaga nagpapasakop sa Diyos ng buong puso, buong isipan, buong lakas at buong kaluluwa. Yan po ay nangyari din sa akin. Walang natatakot sa kamatayan. Bakit? Alam ba ninyo ang tunay na istorya ng kamatayan? Yan ay promotion, hindi demotion. Celebration. Kanya celebration, kanya kanina sinabi natin sa salita ng Diyos, na sabi, God delights in the death of His saints. Yes. Sapagkat yun ang ibig sabihin nun, ngayon, kapiling na natin ang Ama, Anak at Espiritu sa kabuuan ng ating pagkatao. Naalala ko si Dwight L. Moody. Oo. Mamamatay na siya, nag-iyakan na ang pamilya niya, mga anak niya. Biglang nagising si Dwight L. Moody. Bakit niyo ko iniyakan? Hindi ba kayo natutuwa? This is my coronation day. Ayun. Yeah. Napakagandang pagsasabi. At doon mo makikita na ang tiwala niya na sa Diyos. Yes. Siya ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hindi lang yun. Buhay na walang hanggan, nakapiling mo ang Diyos sa paraan na hindi na maaaring maputol at maalis. Yes. Yun ang napakaganda doon. Amen. Kanya dito sa atin, hindi ko sinasabing maggitil kayo bukas, ha? Hindi, ibang tugtugin po yun. Pero this is the time when you should really pray to receive the Lord. Yes. So I'm going to ask Bishop Leo at nausbusan na tayo ng panahon kung maaari. Pray that people might put their trust, yung kanilang tiwala, mailagay sa Diyos at magpasakop sila. Para yung buhay na hanggan, kanilang matamasa ngayon pa man, maski na sila nandito pa sa lupa, nabubuhay sila mula sa kalangitan. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na pag-usapan namin ang katotohanan tungkol sa kamatayan, but also tungkol sa buhay at buhay na walang hanggan. Yes, Lord. Salamat dakilang Diyos na ikaw po ang tunay na nagmahal sa amin. You provided the way for salvation. You provided a way for restoration of man's relationship to you through the Lord Jesus Christ. Walang iba, kundi ang Panginoon Kristo na namatay doon sa krus ng Kalbaryo, ang siyang kabayaran ng aming mga kasalanan, karumian, at ang mga bagay na naging dahilan ng aming pagkahiwalay sa Diyos. Sa kanyang kamatayan, binayaran niya ang lahat-lahat ng aming kasalanan at pinagdugtong niya muli ang ugnayan ng tao at ng Diyos. Sapagkat sinabi nga niya, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay na walang sinuman na makaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Dakilang Diyos, dalangin po namin sa pamamagitan ng programa na ito, sa pamamagitan ng sinabi namin ni brother mo, na gamitin mo na instrumento ito sa pagbubukas puso, pagbubukas isip, na ang
nagtatanong ng kanilang patutunguhan. Sino man na walang katiyakan ng kanilang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Hesukristo, sana ngayon din ay nila ang kanilang buhay sa Panginoon, magsisi ng mga kasalanan, pagkatiwalaan at tanggapin si Hesukristo na kanilang Panginoon tagapagligtas at sabihin nila, Panginoon, salamat sa ginawa mo, tinatanggap kita at patnubayan mo po ang buhay ko na lalo kitang makilala sa pamagitan ng iyong mga salita. Dakilang Diyos, salamat sa programang ito. Palaganapin mo pa po ang programang ito na marami pa po ang makarinig, makadinig ng magandang balita ng kaligtasan. Pagpalain mo ang aming host dito, si brother mo, kalakasan, wisdom, and greater anointing. And that whole program, O God, will be blessed at gamitin mo sa pagliligtas ng mga tao. Salamat po. Glory to you in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po sa pagtangkilig ninyo. And rejoice. Do not live in fear and takot at lungkot. God is good. He's alive. And He loves you more than you can ever imagine. Amen. God bless you. We'll see you next week. Amen.